Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Itong isang airgun na nandito, ito, ay bubuin na natin. Anyway, barrel lang naman yung ano rito eh. yung ginawa natin. Kasi meron tayong mga barrel sa from Indonesia. Ito nga. History nitong airgun na ito, maikwento ko sa inyo. Ito po ay pina-upgrade sa akin, no? Pina-convert sa akin. Ito PCP, kaya makikita nyo. Ayan na yung tank niyan. Tapos ito yung receiver. Ito nga po yung ating offset natin na anodized na rin. Tapos threaded na siya. So okay naman siya. Pagka 3 years ago na yun, no? Pagkatapos mai-convert siya, sinisiro siya nung may-ari nito. Hindi siya tumama. Tumatama siya isa, dalawa, pantatlo, malayo na, pang-apat, medyo malayo na. Nag-iiba-iba po yung tama. So mula nung ipa-convert siya, hindi pa siya nagamit sa hunting. Ang ginawa ng may-ari is, bumili siya ng isang made in Indo. Medyo mahal pa nga po yun nun eh, kasi di ka, kumbaga, magpapatong pa yung seller, tapos kailangan siyempre may tubo yung seller, tapos sa pagbuo niya doon ay utay-utay niyang ino-order yun eh, receiver muna, tapos ganyan unti-unti nang binubuo, kaya ang nagiging ano yan, yung maker ay mag-assemble na lang siya, gano'n na lang yung ginagawa niya. So ito, balik tayo dito. Nung bumalik sa akin, yun nga kinuwento niya yun, yung gano'n na nag-iiba-iba yung tama, pero hindi mo wala naman sayad yung silencer, binunot niya yung barrel, sinilip niya yung silencer, wala naman sabit, walang sayad. So, kinuwento niya nga sa akin, sabi ko, ano ba nangyari niya? Bakit ganyan? Bakit yan? Mula nung pinakonvert ko sa'yo, hindi ko na nagamit kasi hindi ko ma-zero. Kasi dapat pag naka-zero na, eh kung 30 pellets lang, 40 pellets, wala kang sasala doon. Especially, meron na siyang gato na inassemble niya. Matatag yung base ng gato, kaya dapat isang butas lang, kung lalo na't malapit, nasa kung mga 20 to 30 meters lang, dapat isang butas lang yan. Pero yung nangyayari, nag-iba-iba siya ng tama. Minsan tama, minsan sala, mga ganon. Kaya, na-conclude ko, ang may differential barrel. Kasi ito, dati pala, ibinaba ko na yung output nito. Ang output nito ngayon is, ayan, 1.3. From 1.3, binaba ko na siya ng, from 1.5, binaba ko siya ng 1,000. Tapos, ito binalik sa 1.3, talagang hindi siya mapakali, hindi pa rin. So pagbalik sa akin nga, yun nga natanong ko, barrel yung naging ano ko. So sa barrel ako nag-troubleshoot. Kasi tapos tinignan, sinubukan ko, troubleshoot ko yung barrel, nakita ko, doon talaga sa barrel nakaka-diferensya. Kasi tapos sa kwento niya, kapag kinakak niya, nilalagyan ng pellet niya, binabalik, sinusundot niya pa. Kasi hindi niya maisagad. So, ganun yung ganun yung mga naging problema niya. Kaya hindi niya maisiro. Kaya nung pagbalik dito, Sir Red, total, meron ka ng mga barrels from Indonesia. Bigyan mo na ako ng isa niyan, tapos imamasin ko na rin. Kasi total, ako yung naka-discover ng problema. Ako na rin yung magmamasin. Tapos yun nga, siyempre, dito sa ginawa nating barrel, wala na yung problema niya na yun. Wala na yung problema niya na yun kasi yun na yung sinorb ko rito eh. Kaya yan, makikita nyo, ayan yung yan. Nilagyan ko na rin yung original na barrel, walang ganito, walang o-ring, walang groove. So, nung testingin ko to, nakita ko, sabi ko lumalabas dito. Tapos yung iba, bumabalik, hindi sigurado dito. Kaya nilagyan ko na siya ng groove para malagyan ng o-ring. Tapos, ayun nga, sasalpak na natin siya.
para maipakita ko sa inyo yung diferensya niya, yung pagkakaiba niya doon sa stock na barrel niya. So dito, kasi maiksi yung dulo, hindi ko mahawakan maigi na ganon. Tapos yun nga, ang gusto kasi nung may-ari nito is maiksi. Kaya nga ginawang folding na yung bat eh. Ayan o. Folding na yung bat. Yan. Para mas maiksi. At tatanggalin niya lang yung silencer. Maiksi na. Kaya ang request niya sa akin, paiksiin as much as possible dito sa dulo sa may tangke. Ayan. So hindi pa yan nakapasok. Iiksi pa yan. Ayan. Kaya medyo malaki-laki yung pinutol ko doon sa kanya. So, ayan. Madali naman siya ipasok kung tutuusin kamay, ano lang, kaya lang, wala ka na hawakan dito sa dulo eh. Ayan o. Ayan o. Kaya nagpapatulong na ako sa vice grip. Tapos yung o-ring niyan kasi, dalawang machine ako sa Grove kasi yung wala akong o-ring na mas manipis. So, kaya pwede na, kasi ang inano ko, yung medyo mas mataba na ng konti. Ayan, so pasok na siya. Tapos nilagyan ko na yan dito ng ano para konting tuldok doon sa kanyang barrel para pag tinornilyuhan siya, lulubog ng konti, hindi siya talaga aabante. Yan. Kasi ito, ilalak na natin siya. Yan, ilalak natin, ihigpitan natin kasi dito, isa lang yung tornilyo naghahawak sa kanya. Although may barrel band, mas maganda na matibay dito. Tapos lalagyan mo pa ng barrel band, matibay na matibay. Yan, medyo mahigpit yung nakalagay. So yan, di buo na. Okay na siya. Ayan ang ano niya, oh. So tama-tama yung size niya. Ayan. So, nandito pa yung kanyang pellet pusher. Pag kinasa mo yung ganon, yan, atras na siya. Ayan o. Nakikita, naka-atras na siya. Ngayon, titestingin natin siyang lagyan ng pellet. Yan. Ito po kasi ibang pellet dito na testing ko na ipasok dyan sa barrel. Yan. Ihulog mo lang gano'n, lalaglag mo. Tapos, ano ko lang ba? Kasi baka pumunta ko lang tayong silencer. Yun, tulak na ng konti at ano na. Yan, malalaman natin yan kasi tamang-tama yun na kailangan mong itulak siya ng konti para to make sure na dikit siya sa barrel. Para hindi ba yung lulutang-lutang kakalog-kalog pag itinaas mo aatras, pag aabante. Buti kung pag shot mo nakaabante kung galing sa mataas yung air gun din. Dito siya sa puno. Ano kasi dyan, piniprevent ko dyan, yung may singaw, yung pag ng hangin, kailangan, wala siyang singaw, pumunta doon sa dulo ng barrel, kailangan sa pellet na siya talaga dadaan, tutulak. So ngayon, tingnan natin kung gaano ka higpit, kung gaano ka, yung pagkasuksok niya, ayan, bubunutin natin, ayan yung ayan. So yung konting konting tulak lang. Ito na yung pellet. No, ayan na. Ito na. Ngayon, makikita nyo may na yung skirt niya. Ayan. Meron na rin yung head niya. Tapos yung skirt niya. Ibig sabihin, lapat na lapat sa Tapos hindi siya nadideform. Ayan hindi nadideform. Maganda pa rin. Isa pa. Ayan, wala yung pellet natin nandun. So, ayan yung pellet natin. Wala pang tama yan. Ngayon, ihuhulog natin ulit dito. Yan. Baga. Yan. Ihulog natin siya dyan. Tapos test kung gaano yung tulak na kailangan. So, yun. Gano'n. Konting tulak lang. Kasi ayaw nang bumagsak yung So, ready to fire na yan. Yan. Pubunutin natin ulit yan. Titignan natin kung gaano ka. Ayun, konting ganun lang. Labas na siya. So, ibig sabihin, tamang-tama yung niya, yung pagka-cone nung kanyang barrel. O, ayan, o. Makikita nyo, kumikislap. Ayan, kumikinang yung, yung head at saka yung puno.
Ayan. Ibig sabihin, lapat na lapat yung head, lapat na lapat yung skirt. Tapos tingnan nyo, wala naman deform. Kaya makakasiguro tayo dyan na okay na talaga yung magiging performance nito. Dahil doon sa, okay na. At testingin natin siya naman. Dito, ang ginagamit ng pellet is, ito ay parang, yung meteor. Ayan, meteor yan. Ayan, makikita niyo yung skirt, parang cone siya. Ayan, So, ganoon din. Nakalabas pala tayo. So, ganoon din. Ihuhulog nyo lang ganoon. Yan, tapos tutulak lang. Yan, Ayan, lumampas pa konti. Ganoon. At ulitin natin yun kasi nadulas yung kamay ko. Yan, kung makikita nyo, dito, kumikislap yung skirt at saka yung head niya ng pellet. Ayan, tapos walang ka-deform. So, dito natin ilagay ulit yan. Diyan yan sa airgun. So, isa pa, sa pag hawak mo yung airgun sa labas, siyempre ganyan yung ihuhulog mo lang ganon, yung pellet. Tapos, itutulak mo. Yun. So, yun, hayaan nyo na lumubog yung Okay na, engage na yun. Ang lang dito, hindi natin wala kasing silencer. Kaya, 11 na. So, ilalabas natin ulit. Titingnan natin kung gaano ka, ilabas. O yun, konting pitik lang. Labas na siya. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kahigpit doon sa pagkaka-shoot. Ibig sabihin, tama yung gawa natin ng yung korba nung hindi ko alam kung anong tawag doon. Ngayon, nakakasiguro na tayo na maayos na yung magiging performance nito ng airgun na to. Kasi sa ngayon, medyo yung ginagawa ko, tama lang. Yung hindi ako katulad na nung dati na yan. Hindi katulad nung dati na talaga napakarami nating ginagawa yung time na yan. Na tayo kailangan ko pang kumuha ng helper yung time na yun. Kaya kumuha ko 1 beses ng helper. Kaya taga-hawak-hawak lang, taga-dala-dala sa machine shop nung nung mga gagawing offset, yung layout. Siya nag-aaskaso nun, hindi na ako. Medyo nadala ako doon sa pagkuha ng helper. Kaya, ngayong magbalik ako ulit na ito na at hindi naman madalang. Araw-araw naman ay meron. Hindi kaya lang, hindi yung katulad dati na talagang parang rush na kasi sa dami haba ng pila na gagawin mo. Tapos napakaraming dumarating na conversion. Ganyan, tapos ang hirap naman buuin kasi machine shop yung gumagawa ng offset. Kailangan mo pang patatamaan mo pa yung ibang mga party niyan. Yung mga thread na hindi puliduhin mo pa. So, yun yung naging problema ko dati. At pagkatapos, ngayon nga, ang ginagawa ko, since hobby lang naman natin to, hindi naman ito yung business talaga natin na pinagkakakitaan natin. Pinagkakakitaan natin is online marketing, tapos ang mga virtual assistant, ganyan. Iba-ibang, kaya ito, yung sa airgun, sinasabi, yung pagbalik ko ngayon, hindi na katulad nung dati na nagmamadali. Ngayon, ang kaibahan ngayon kasi, kailangan ko nang maging accurate din kasi matagal na tayo sa ganitong industry. Mahigit 4 na taon na tayo. Kung pagdating ngayon, ang performance mo para pa lang din nag-uumpisa, parang pangit na. Wala ka ng reason para sabihin, ay, baguhan pa lang po ako pasensya na kayo. Ganun. Wala nang ganon. Kasi matagal na, hindi na tayo baguhan. Kaya kailangan lahat ng ilalabas ng airgun, almost perfect at saka pulido na. Hindi na katulad nung nag-uumpisa pa lang tayo. Kagaya nung unang taon ko,
na ako yung nag-uumpisa sa airgun, eh, bagamat ayaw kong ibigay ng may problema yung isang airgun, hirap na hirap naman ako sa pag-aayos, sa pagpilit yung mga singaw, yung ano, inaayos ko. Hirap na hirap naman ako noon. Ngayon, kung makikita nyo, as in, hindi na ako ganong gumagamit ng tools sa pagbubuo ng mga airgun. Ginagamit ko pagka ano, yung mga Allen wrench kasi hindi mo pwede pitan ng kamay yan. Pag ngayon pa ako nagkamali at may mga palpak pa na parang baguhan, eh wala na pong excuse yun. Pwede nyo na akong murahin. Pwede nyo na kayo magsalita ng ano, ibig sabihin na mahina yung ulo ko. Hindi na ako natuto. Sa paggagawa, eh matagal na. Kaya po ngayon, ito yung ginagawa ko. Kaya lang, siyempre, kung ano yung kaya kong gawin dahil hindi naman ako, wala na akong helper sa paggawa nito. Hindi yun. Pero since sanay na, mabilis din halos parehas lang noon yung paggagawa. Ang naiba lang doon, ngayon, binabagalan ko na para yung dapat ipapadala ko na nga under testing pa isang araw para ano, lalo na pagdating sa sa mga leak, kung tutuusin tapos na pero 2 days ko i-delay kasi sa kanya mayroon pa siyang leak kahit konting-konti. Di inayos ko na yon. Alam mo, nilagyan ko na ng tin-troubleshoot ko na yon. Nilagyan ko na ng sabon, merong inilulubog ko pa nga sa tubig. Pag naayos ko yon, di okay na, ilubog ko sa tubig, wala na singaw. I-standby ko naman siya ng matagal. Let's say 2 days. O minsan pa nga 3 days. O yun, para tip na ko, yung pa rin yung hangin niya, okay na, pasado na siya. O pwede nang i-release. So, ganun po ngayon yung ginagawa ko. Kaya mabagal. Kung meron man dyan iba akong ginagawa, nandun siya, naka-standby siya doon. So, ito namang ginagawa ko ngayon, magtatambay pa rin yan. Kaya, gano'n. Tayo po may mga barrel na nga pala na nandyan. Anytime po pwede tayo mag-release ng barrel. Yung doon sa mga may order. At yung iba naman, since nakakasigurado kayo nandyan, pwede nyo nang ipamachine din kung ang inyo is bolt action, PCP, made in Indonesia or made in especially sa hammer type, wala naman kasi yung ang problema lang kasi pag ang hammer type mo pang 16 yung barrel, hindi po kasya maluwag to, mag-i-sleeve ka pa. Kung pangkaraniwan naman sa ang barrel slot niya, yung butas is 13 mm, kagaya sa arms core, kagaya dito. Ito po 14 mm to mm yung receiver. So sakto yung butas yung size ng barrel. Sa arms core naman magbabawas ka pa diyan kasi parang it's either 13 mm or 12.5 yung sa arms core, yung puno. Kaya kung mapapansin nyo, walang bawas yung hindi pinaliit. Kasi na siya, sakto 14 inches, 14 mm. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating channel. At sana itulungan nyo ulit ako maka-share nyo natin yung mga video natin at para yung mga video ko i-share nyo ulit para dumami tayong muli. At gusto ko naman na makapag-ikot ulit, madagdagan yung allowance para dun sa ating pagdayo-dayo sa hunting para mas makapagbigay tayo ng mas mga videos na nandun na sa hunting o plinking sa ibang lugar. Kasi dito hindi ako talaga
hindi tayo makapag target dito kasi residential tapos maliliit yung ano. Hindi katulad dun sa kabilang bahay na mayroon tayong doon sa kabila, pero hindi ko na rin ginagamit yun kasi delikado na doon, marami na rin tao. Minsan hindi pa nakikita kasi parang gubat. Yung mga tao pala naglalakad. Yun nga, tulungan niyo ulit ako kagaya ng dati. May share yung mga videos natin para madagdagan naman yung ating allowance para sa pagpasyal ko sa iba. Gusto kong ma-meet na rin yung ibang mga kapwa natin Erganer sa ibang lugar. At i-open itong aking lugar para do sa mga kapwa natin Erganer, mga hobbies na kagaya natin para ma-meet ko kayo at ma-meet nyo rin naman ako.